Hello po mga manay and welcome sa ating kusina at dahil nga excited na akong mag-share sa inyo ng iba't ibang recipe at dahil nga matagal na tong mga request ng ating mga viewers at palapit na rin yung mga okasyon na parating sa atin, kaya naman i-advance ko na yan. So ngayong araw, isi-share ko sa inyo ang isa sa request ni Ma'am Virginia Dava. O ayan ma'am ha, isa-isahin ko lang. So dito magluluto tayo ng morcon. So alam ko excited na kayo at marami sa atin na mga nanonood ang nag-request nito, kaya naman tara, umpisahan na natin. So nakapamalengke na ako dyan at eto nga kumukulog pa. Mukhang lalakas pa yung ulan. So inuna natin dito ay yung karneng baka. So sirloin, tama ba yung bigkas ko? Ang parte nito kasi gantong part ng baka yung mabilis mapalambot. So, hindi tayo matatagalan. Bali, ito ay pinakat ko na ng ganito kaninipis at palapad. Pero again, kayo ang masusunod kung gaano kalaki yung gusto nyong gagawin. At dahil konti lang naman kami dito sa bahay, so kulang-kulang 1 kilo lang tong aking gagamitin para sa aming uulamin na morcon. So dito, pagkatapos ko siyang malinisan, mahugasan, ayan na, maghihiwa muna tayo ng kalamansi. So kailangan natin dito ng kalamansi para ibababad natin yung ating karning baka. So pag binababad kasi natin, mas mabilis natin mapapalambot at the same time, mas malasa yung karne. So dito, hihiwalay natin yung buto dahil hindi natin yan kailangan. At saka natin titimplahan ng paminta. Then susundan natin ng calamansi juice at yung ating soy sauce. So any brand ng soy sauce ay pwede nyong gamitin. Gamit ang malinis na kamay or isang sandok, ating niyang hahaluin para manuot at kumapit sa ating karne. Pagkatapos nun ay iset aside muna natin to, ibabad ng 1 oras o hanggang 3 oras. At habang nakababad yon, eto naman mag-ready tayo ng ating mga kakailanganing sangkap. Sa pagluluto nito, mas maraming sibuyas ay mas masarap. Gagamit ako ng 2 medium size ng sibuyas na pula or pwede rin naman ang puti. I-chop ko siya ng ganito kalalaki or nasa inyo kung gusto nyo pang liitan. Maglalagay din ako rito or gagamit tayo dito ng 1 buo ng bawang, pitpitin ng maigi. Then gagawin ko ay i-chop ko pa yan ng pino. So, chinachop ko siya kasama yung, ayan, nabubulol ako, kasama yung balat para hindi siya dumulas. Then, pagkatapos nun, saka ko tatanggalin yung mga balat-balat na yan at pipinuhin ko ulit gaya nito. Then, iset aside ulit natin. Sundan naman natin ang kamatis. Dahil hindi ako gagamit dito ng tomato sauce na nasa pakete, gagamit tayo ng real tomatoes. Mas mainam yung hinog na hinog gaya nito para mas juicy siya or mas lumabas yung pagka-juice ng ating kamatis. Tatanggalin ng mga buto dahil hindi natin kailangan yan para din maiwasan na mapanis agad yung ating lulutuin. Then, slice natin ng ganito kalalaki. Kung meron kayong blender, pwede rin. Food processor ay pwede nyong i-blender para mas mapino. Then, pagkatapos ko yan mahiwa, set aside natin. Dito, gagamit ako ng 1 medium size ng carrot. Hiwain natin yan. Babalatan ko muna, then saka natin hihiwain ng pahaba. So, kinakat ko na siya ng pahaba para kapag pinalaman natin mamaya sa morcon, yung sukat nga isakto lang. Tatanggalin ko lang itong pinakamatigas sa gitna para hindi siya bumukol. Ganyan. Then, saka ko ulit hihiwain. Pagkatapos natin mahiwa ng ganito, set aside ulit natin. Meron naman tayo ritong onion leeks. Pwede kayong gumamit ng celery. Mga manay ha. So, eto, kung mapapansin nyo, nahugasan ko na to, kinat ko rin siya ng pahaba para isang straight na lang kapag pinalaman. Gagamit din ako ng 2 bell pepper. Yung isa, ilalagay ko dun sa pinaka-sauce. Then, yung isa naman ay ipapalaman natin sa loob. Para po kasing ating morcon, may lasa sa loob. Tatanggalin natin yung buto na yan. Hindi natin yan kailangan. So, yan. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang kulay kung gusto nyo makulay ha. Then, pagkatapos ko matanggalan ng buto, itong isang bell pepper ay hihiwaan ko ng ganito. So, hiwain natin ng maliliit para po sa ating sauce mamaya. Then, yung isa na yon, ganoon na lang siya dahil pahaba. Then, eto na, okay na yung ating mga kailangan. Meron din tayo ritong chorizo. Ito ay optional. Pwede kayong gumamit ng hot dogs, mga manay, ha? Then, meron tayo ditong nilagang itlog. Ayan, ipapalaman din natin yan. At meron tayo ritong keso. Siyempre, yung keso natin napakakapal. So, kung titikman ninyo to, sigurado, sure na magugustuhan nyo. At meron tayo ditong pickles. So,
Okay na to, kaya pwede na tayo mag-umpisa. Walang hingahan talaga, no, tuloy-tuloy. So, eto na yung ating karne na nababad. Mga manay, sundan nyo lamang po para po mabilis nyong matutunan na. Bali, yung pinagbabaran ay wag nyo pong itatapon dahil yan po ay pwede natin gamitin mamaya. Ilagay natin sa strainer para mataktak pa yung mga excess na tubig na nasipsip ng ating karne. Gagamit tayo ng panali gaya nito. Pwede rin kayong gumamit ng sinulid. So, napakasimple lang sa isang malinis na pagpapatungan. Doon natin ilalagay yung ating karne. Palapad. So, ito dahil kulang sa tabas. So, gagawin kong dalawa para mas malapad yung ating magagawa. So, pagdidikitin ko lamang siya ng ganito. Then, lalagyan na natin yan ng ating butter oil blend para mas malasa. Naglalagay ako ng butter. Then, pahiran lang natin ng ganito. So, mga 1 tablespoon lang, massage lang natin ng ganyan bago tayo maglalagay ng ating ipapalaman. So, unahin ko yung carrots. Again, mga manay, nasa inyo naman kung anong style ng pagle-layer ninyo ng ipapalaman ninyo. Kayo po yung masusunod. Sinundan ko ng keso, yung ating chorizo. Then, ilalagay na rin natin itong ating onion leeks, pwede rin po ang celery. Then, yung ating bell pepper. Ayan. Alam nyo mga manay, mga ganitong ulam, matitikman mo lang to pag may piyesta, may birthday, kapag nakakita ng ganitong handaan, no? Parang napakasosyal kasi hindi to ganun kadaling gawin. Talagang maproseso kung titignan ninyo. So pagkatapos natin yan malagyan ng palaman sa loob, ay atin ng tatalian. So ang pagtali po ay kailangan yung hindi siya yung maluwag, hindi rin siya yung sobrang higpit. Kailangan yung sakto lang na hindi lalabas yung ating nilagay na palaman sa loob. Then, susundan natin yan sa kabila. Ganyan lang. So, ibuhol natin ng maigi para hindi naman siya bumuka. Dahil yan po mamaya ay ating ipapry ng bahagya. So, kailangan nakatali ng maigi para naman hindi siya bumuka at lumabas yung ating mga nilagay na palaman sa loob. Pagkatapos natin matalian, sa parting gitna ay ilalak naman natin yung dulo dahil kailangan na ma-secure natin na hindi lalabas yung palaman, lalo na yung keso. Dahil kapag ito ay nainitan, matutunaw yung keso natin sa loob. At saka natin yan dodoblehin ng panali para maging ganito yung kanyang itsura. Parang sakal na sakal siya, kumbaga. Ayan, ganyan po kadali lang mga manay. At huwag kayong mabahala dahil nasa inyo naman, hindi naman kailangan talagang aralin yung pagbubuhol. Alam ko, marunong na kayong magtali. So, ganyan lamang po at sundan natin ng isa pa. Bali dito sa aking recipe, dalawa yung nagawa ko. Ito ay pwede nang makakain po ang 5 hanggang 6 na tao. At napakasarap nito lalo na yung kanyang sauce. So, ganyan yung ginawa natin. Kung paano natin ginawa yung kanina sa paglalagay ng palaman, ay ganun pa rin. At sa pagtatali. So, kung gusto niyo makagawa ng maramihan, ay pwede niyo naman po yan dagdagan. At again, kung halimbawa makakabili kayo ng karne sa palengke at hindi part ng sinabi ko, hirap naman kasing bigkasin, di ba? Pag mga ganun, pwede kayong gumamit ng, meron akong pamukpok nun dito pinipit-pit ko yung laman para mas mapadali yung kanyang paglambot, hindi siya makunat. Then, pagkatapos kong matalian, ayan, okay na. So, pwede na tayo magpainit ng ating pan kung saan ipapry natin bahagya tong ating morko. Naglagay ako ng butter. Gamit ko pa rin dito ay Bob mga manay. Again, sa mga nagtatanong neto ilalagay ko po yung link sa aking description box baba kasi available na po ang 250 ml neto. So, pwede na kayo makapag-try ng small size para naman masubukan ninyo. So, pinapry ko lang siya ng bahagya na magkamero ng ganyan na konting dark brown. Hindi naman kailangan totaling sunugin to. So, ganyan lang yung pagluluto natin sa katamtamang apoy. At kapag okay na, pwede na natin yang hanguin. Ang bilis ko magsalita, no? Parang hindi na humihinga, charis. So, eto na. Meron tayong isang pan na nakasalang. Naglagay ako ng mantika at una kong ginisa ay bawang. Igigisa natin ng bawang, susundan natin ng sibuyas, halu-haluin lamang at hayaan natin na lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Again, mas maraming bawang sibuyas para sa recipe na to ay mas masarap. Lalo na kung hindi mo po ito natatry, subukan mo na para naman maiba sa panlasa ng inyong pamilya. Then, saka natin ilalagay yung ating kamatis. Ayan, mas maganda kapag hinog na hinog talaga mga manay kasi yung kulay niya nakakadagdag din at the same time mas ma-juicy siya
Yon. Titimplahan natin ng paminta. Then maglalagay ako ng liquid seasoning pampalasa. Then hahaluin ulit natin. So pagkatapos natin mahalo, tatakpan lang natin yan at hayaan ng 5 minutes. After 5 minutes, ayan, kung mapapansin nyo, lalambot na yung kamatis, dudurugin natin yan para mas lumabas yung kanyang katas. Ganyan lamang po at titimplahan natin yan. Nilagay ko na yung pinagbabaran kanina ng karne at nilagay ko na yung ating bell pepper, ay yung ating pickles, mga natirang gulay gaya ng carrots, then yung ating onion leeks. So hindi po sayang yung mga natitira natin. Ilagay natin yan sa ating gagawing sauce. Then pagkatapos natin mahalo, saka natin ilalagay itong ating na-fry na morcon. At para mas mabilis natin yan mapalambot, gagawin natin ay titimplahan natin yan. Gagamit ako rito ng 500 ml na lemon lime soda. Hindi to sponsored mga manay. So yan, 500 ml para magpalambot ng ating karne. At maglalagay ako ng 1 1/2 cup ng tubig. Halu-haluin ko lamang. At tatakpan natin yan. Lutuin sa katamtamang apoy hanggang sa mapalambot natin. After ng 1 oras na pagluluto mga manay, eto na. So kung mapapansin nyo, bumaba na yung level ng ating sauce at malambot na yung ating morcon. So kaya mabilis ito mapalambot unang-una kasi nga yung part ito ng sirloin. Tama ba? Hirap naman bigkasin talaga. So yan, hinango ko na dahil okay na to, malambot na to. I-rest natin para pag in-slice natin mamaya hindi siya mag-shaggy yung ganon. So, dito sa ating sauce, palalaputin natin to. Naglagay ako ng liver spread, 1 can na maliit, at 1 tablespoon ng sugar. So, yung sugar, yun po ay optional. Again, sa mga nanonood optional ang asukal. Pwedeng wala, pwedeng meron. Nasa inyo kung gusto nyo may palo ng konting tamis. Then, maglalagay ako ng asin pampalasa at hahayaan ko to na maluto ng mga at least 15 minutes na hinahalo-halo pero wag iiwanan para hindi masunog mga manay. Hanggang sa lumapot lang itong ating sauce. Then, after a few minutes, eto na. So, kung mapapansin nyo, mas lumapot yung ating sauce at lumalabas na yung kanyang oil. So, dito pwede na natin tong patayin yung ating pinaglulutuan at pwede na nating umpisahan mag-plating ng ating morcon. So, itry muna natin tong maliit. Tatanggalin natin yung panali na yan dahil hindi natin yan kakainin. Hindi yan kasama sa pag-serve mga manay. Yung nag-request nito kailangan makita ko talaga na ginawa. Napakasarap nito mga manay. Try nyo po. Para siyang kala mo kaldereta. Pero hindi to kaldereta. So, kayo na po yung musga kapag na-try nyo. Then, slice lang natin. Ayan ang lambot ng meat. So, yung mga ganitong style ng ulam, sure, na ilagay nyo po sa inyong mga handaan. Lalo na kapag merong fiesta, birthday, magugustuhan to ng inyong pamilya. Ito yung itsura sa loob. So, mag-plating na tayo. Unahin natin yung sauce. Then, saka natin sundan ng ating slice ng morcon. Ayan yung napakaganda. Kitang-kita natin yung mga nakalagay na palaman sa loob. Ayun keso, egg, yung carrots. Saka natin yan susundan ng sauce sa ibabaw ulit. And eto na. Ready ng lantakan. Ready ng iserve sa inyong pamilya. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. And again, Ma'am Virginia Dava. Sana matry mo tong request mo. Ang daming request ni Mama. May rellenong bangus pa. Meron pang putsero. So, abangan nyo yung mga recipe niyan dahil palapit na ang bear month. So, unti-unti natin yan para naman matry nyo na. So, ayun lang. Salamat!